taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang valid. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Huwebes, Mayo 7, taong 2026. Sa ating pong headlines, halaga ng piso lalo pang nakabawi. Forex trading nagsara sa palitan na 60 pesos and 42 centavos bawat US dollar ngayong araw. Halaga ng gasolina namumurong tumaas na naman. Presyo ng diesel posibleng bumaba sa susunod na linggo. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa 2.3%. Mas matamlay pa kumpara noong 2025. DOST Secretary Renato Solidum, may pinakamalaking sahod sa mga miyembro ng gabinete ni PBBM noong 2025. 215 kongresista nagpahig po ng suporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Petisyon ni Atty. Mans Carpio na layong pigilan ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte, ibinasura ng korte sa QC. PGMN host CJ Hero itinuturing na person of interest dawit sa manoy extortion try kay dating Speaker Romualdez. 7 tripulanteng Pinoy sugatan sa drone attack sa Strait of Hormuz. Sa adibong TNT Global News, giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran malapit na umanong tapusin na po. Sa TNT Sports, the LSU Lady Spikers na sweep ang NU Lady Bulldogs sa Game 1 ng UAAP season sa Women's Volleyball Finals. Sa showbiz, Home Along the Riles, the reunion, balik big screen,
netizens excited nang ito'y mapanood kasama ng aking partner. Yes. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan. At Kisas Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, may good news muna tayo. Lalo pang nakabawi. Bumangon pa ho ang ating piso laban sa dolyar ngayong pong araw nito ng Huwebes. Ayon po sa Bankers Association of the Philippines, nagsara po ang forex trading sa palitan na 60 pesos and 42 centavos. Ngayong araw na ito, mula sa naitala kahapon na 61 pesos and 30 centavos. Mula sa 60 pesos and 85 centavos, malakas na sinalubong ng piso ang pagbubukas po ng trading sa palitan na 60 pesos and 34 centavos. At 60 pesos and 90 centavos naman sa kalagitnaan ng kalakalan bago nagsara sa palitan na 60 pesos and 42 centavos. Good news at bad news naman, nagbabadyang tumaas na naman ang halaga ng gasolina habang pababa ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ito ay batay sa unang 3 araw na trading ng langis sa world market. Sa kasalukuyan, ang presyo ng produktong petrolyo ay ang mga sumusunod. Sa gasolina, magkakaroon daw po ng increase na 2 piso sa kada litro. Sa diesel naman ay magkakaroon ng rollback na 2 piso kada litro. Sa kerosene, may bawas presyo din na 6 pesos and 70 centavos sa kada litro. Maaari pang magbago ang figures depende sa magiging resulta ng huling 2 trading day ngayong linggo. Noong Martes ay parehong tumaas ng halos 2 piso bawat litro ang presyo ng diesel at gasolina. TNT Tomorrow's News Tonight. Bad news, bumagal po sa 2.8% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2026. Ang naitalang gross domestic product mula Enero hanggang Marso ay nasa 3%. Mabagal kumpara sa ika-4 na quarter ng nakalipas na taon. Ito rin ay hindi hamak na matamlay sa 5.4% na growth rate noong unang quarter ng 2025. Base po sa paliwanag ng Department of Economy Planning and Development o DepDev, ang pagtamlay ng paglago ng ating ekonomiya ay epekto raw po ng flood control scandal, pagkaantala sa pagpasa naman pagpapatibay ng national budget, at ang nabalam na pagpapalabas ng pondo para naman sa infrastructure projects. Iniwala naman ng ahensya na may epekto rin ng gulo sa gitnang silangan sa mabagal na paglago ng ating ekonomiya. Itinanghal na highest paid Cabinet Secretary si DOST Chief Renato Solidum noong nakalipas na taon. Ito ay batay sa Commission on Audit 2025 report on salaries and allowances ng mga miyembro ng mga gabinete. Ayon sa COA, tumanggap si Solidum ng 6.66 million pesos na sweldo at allowance noong nakalipas na taon. Pumangalawa sa kanya si Labor Secretary Benny Laguesma na nakatanggap ng 5.97 million pesos na compensation. Pangatlo, si DSWD Secretary Rex Gatchalian na may 5.49 million pesos na sinahod. Ang iba pang cabinet members na pasok sa top 10 earners ay sina Agriculture Secretary Francis Tew na may 5.2 million, DOH Secretary Ted Herbosa 5.16 million. Si Secretary Conrado Estrella ng DAR ay 5.15 million. Presidential Advisor for Maritime Concerns Andres Centino na may 5 million. National Security Advisor Ed Anyo 4.97 million. Special Assistant to the President Antonio Lagdameo 4.96 million at Larry Rigadon ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation na tumanggap naman ng 4.95 million pesos na sweldo noong 2025. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nasa 2/3 na ng kabuuang miyembro ng Kamara ang nagpahid po ng suporta sa nakadakdang botohan sa Lunes para naman sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, isa sa mga miyembro ng House Justice Committee,
Base daw po ito sa pinakauling konsultasyong isinagawa ngayong araw kung saan sa 215 kongresista ang nagpahig po ng yes vote. Binigyan din ni Ridon na lagpas pa ito sa kinakailangang 1/3 votes para otomatikong maitawid ang articles of impeachment patungo sa Senado. Samantala, kinumpirma naman ni Tingog Party List Congressman Judas Sidre na sa hanay pa lamang ng Party List Coalition Foundation Incorporated ay 47 mambabatas na ang nagdeklarang susuporta sa naturang akbang laban sa pangalawang Pangulo. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC ang inihaing petisyon ni Attorney Man Scarpio na layong pigilan ang impeachment proceedings ng Kamara laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa QCRTC, hindi maaaring makialam ang hudikatura sa paggamit ng Kamara sa constitutional rights nito pagdating sa impeachment. Sa 5 pahinang desisyon, iginiit ni Presiding Judge Madonna Echeverry na may eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na gawin ang pagdinig. Ibinasura din ng Korte ang hiling na writ of preliminary injunction at ang motion na kilalanin ang mga balita at YouTube video na tinawag na hearsay evidence at walang probative value. Dagdag pa ng Korte, wala itong jurisdiksyon dahil co-equal branch nito ang Kongreso, kaya sa kataas-taasang hukuman dapat inihain ang naturang petisyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, basurang chismis ito ang naging sagot po ni Vice President Sara Duterte sa mga kumakalat na report na manoy paghagis niya ng laptop sa kanyang staff na si Attorney Michael Poa. Ayon po sa pangalawang Pangulo, kahit kailan na hindi siya naghagis ng laptop sa kanyang kasamahan, empleyado man o sa isang abogado. Anya hindi rin siya gumagamit ng laptop dahil naman sa hindi siya marunong mag-computer at ginagamit niya lang ito kapag may Zoom meeting. Binigyan din pa ng pangalawang Pangulo, ang mga kumakalat ay chismis ay planado ng kanyang mga kalaban na tila gustuhan niyang palabasin na siya'y baliw, mahinang utak, pro-China at incompetent. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Itinuturing na person of interest ng National Bureau of Investigation si CJ Hero, dating beauty queen turned vlogger at host ng Peanut Gallery Media Network. Kaugnay ito ng umano'y 350 million pesos na tangkang pangingikil ng grupo ni PGMN founder at CEO Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ipatatawag nila si Hero dahil sa kabilang siya sa complaint affidavit ng long-time aide ng former speaker. Iimbestigahan din anya nila ang partisipasyon ng iba pang taga-PGMN sa naturang extortion try. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandito sa PGMN. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution and the NBI would like to follow the rules. Na sobra na, bigyan natin na sila na mas sobra pa dun sa requirement ng due process para wag sabihin ng politika. Kasi nakakasawa na yung maririnig mo, politika eh. Si NBI Director Attorney Melvin Matibag. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sinisilip na ng NBI kung may responsibilidad din ng Peanut Media Gallery Network sa nangyari manong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, kanilang titignan kung may iba pang kasangkot si Franco Mabanta na siyang founder ng PGMN dapat na iba pang inaresto. Iginit naman ni Matibag na aksyon lamang sila batay sa makakalap nilang mga ebidensya. Binigyan din ito na hindi nila tinatarget
ang mga kritiko na administrasyon kundi ang mga kalaban lamang ng batas. Posible ngang hindi lang si dating House Speaker Martin Romualdez ang tinangka umanong kikila ng social media personality na si Franco Mabanta. Ito po ang dahilan kung bakit isa sa ilalim ng National Bureau of Investigation sa forensic test ang mga gadget na nabawi mula sa grupo ni Mabanta nang sila ay maaresto sa entrapment operation. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malalaman sa nabanggit na pagsusuri ang mga transaksyon at personalidad na maaaring kinikilan din ni Mabanta. Narito po si Director Matibag. Ayun po yung aming pag-aaralan, ipoforensik po namin at kung sino pa yung mga lalabas po na may kinalaman dito sa gawain ito. So yung pong mga kapalitan ng message, ka-text, makikita po din yun sa forensic examination. Tatunying, makikita po namin sinong mga congressman pa or senador or mayor or governor na maaaring kinausap nila hindi nagsasalita pero kinikilan din po nila. Muli si NBI Director Attorney Melvin Matibag. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman nagparamdam sa NBI ang ilan pang opisyal ng pamahalaan na posibleng target naman ng pamba-blackmail. Sa isang ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasunod po ito ng pagkakaresto kay Peanut Gallery Media Network Franco Mabanta at 4 na iba pa. Malakihan niyang bagay na nasukol ng mga nasa likod ng tangkang pangingikil kay dating House Speaker Romualdez. Ayon pa sa NBI Director, mag-apply na sila ng cyber warrant para mabuksan ng gadgets ni Mabanta. Dito na niya magkakalaman kung may iba pang tinakot o kinikila ng grupo bukod kay Romualdez at kung may iba pang sangkot sa mga extortion sa dating House Speaker. Naman diretsong nagsabi na sila, but from the looks of it, parang yun yung gusto ng direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, doon gumampi kasi may gano'n na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, pumunta roon. Malaking bagay po to after we open yung kanila mga gadgets, we will see it. So, yung mga telepono nila will be under the custody ng NBI as evidence po of this case. Binuweltahan naman ng National Bureau of Investigation ang mga nagdududa sa pera na ginamit ng kanilang mga ahente sa pag-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Sa panayam sa programang 2x2, kabilang sa kinastigo ni NBI Director Melvin Matibag, si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayon kay Matibag, taliwas sa gustong palabasin ni Guanzon, ang 75 million pesos na ginamit sa entrapment operation ay peke o budol money lamang nagawa sa rekto. Pakinggan po natin si NBI Director Melvin Matibag. Ito po, sasabihin ko na po, kasi mayroong mga hindi nakakaintindi sa law enforcement. May mga abogado rin niya na nagkokomento. Mabanggit ko rin si Atty. Rowena Guanzon. Nakita ko, nag-post siya. Paano daw nagkaroon ng 75 million? Naka-freeze daw. Nakakapagtaka na naka-freeze may 75 million. Alam po ninyo, sa law enforcement po, allowed po at mga decided cases na yan, yung po tinatawag na mark money, ang tawag po nga niyan, budol money. Sa recto po namin pinagawa yan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman kinundina ng mga kongresista mula sa Batangas ang nila ay malisyoso, irresponsable at walang basihang aligasyon ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste sa mag-asawang rekto. Sa House Resolution number 994, nagpahig po ng pagkakaisa at support ng mga mambabatas para sa mga rekto dahil sa privilege speech ni Leviste noong Mayo 5. Pinangunahan ni Batangas 6th District Congressman Ryan Recto ang pagsusulong ng resolusyon na pinirmahan ng 4 pang kinatawan mula sa nabanggit na lalawigan. Binigyan din ito na walang ebidensya ang mga binitawan ni Leviste at sinabing hindi dapat inaabuso ang parliamentary immunity sa bawat kongresista sa pagsulong ng kanilang pansariling interes.
Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na 7 tripulanteng Pinoy ang nasugatan sa nangyaring drone attack sa Strait of Hormuz noong May 5. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang 7 Pinoy seafarers ay kabilang sa 8 tripulante na nasugatan ng targetin ng Iranian drone ang sinasakyan nilang Malta-flagged container vessel na MV San Antonio. Gayunman, nilinaw ni Kakdak na sa kabutihang palad ay pawang sugatan lamang at walang naitalang namatay sa mga tripulante ng cargo vessel epekto ng drone attack. Hinihayag naman ni Kakdak na sa 7 Pinoy crew na nasugatan, 4 sa kanila ay nagtamo ng minor injuries habang ang 3 iba pa ay ginagamot sa intensive care unit dahil sa serious physical injuries. Ngunit tiniyak ng kalihim na hindi life-threatening ang malubhang sugat ng 3 Pinoy seafarer na nasa ICU. Bantay sarado ngayon sa isang di binanggit na ospital at kung saan ginagamot ang 7 sugatang tripulanteng Pinoy. Samantala naman, nasa maayos-mang kalagayan at hindi nahawa ang 38 Pinoy seafarers na sakay ng MV Hondius na tinamaan naman ng hantavirus. Ayon po kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa Canary Islands na ang naturang barko at pinayagan ng doon humimpil sa kanilang pantalan. Naipag-ugnayan na rin ng Department of Health sa counterparts nito, partikular na sa World Health Organization para sa kalagayan ng bawat tripulanteng Pilipino. Sa ngayon po hindi pa masabi ng DMW kung kailan makauuwi ang mga Pilipino sa ating bansa dahil sa tiyak na dadaan pa ito sa medical clearances at maritime protocols. Magugunitang nagpositibo at namatay ang 3 pasahero ng naturang cruise ship dahil sa hantavirus, isang sakit na nakukuha sa daga. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pangangailangan na manatiling matatag at nagkakaisa ang ASEAN sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Sa kanyang opening statement bilang chair ng ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Cebu, sinabi ni Lazaro na ang tamang navigation o ang temang Navigating Our Future Together ng 2026 ASEAN ay sumasalamin sa sama-samang pagharap sa mga hamon at commitment sa pangmatagalang adhikain sa rehiyon. Ginawa po ng kalihim ang pahayag sa gitna ng krisis sa Middle East na nakaapekto sa enerhiya, kalakalan, food chain at kapakanan ng mga mamamayan ng ASEAN. Ayon kay Lazaro, dahil sa krisis ay nalalantad kung paanong ang mga pangyayari sa labas ng Timog Silangang Asya ay agaran at malalim ang epekto sa ekonomiya ng ASEAN. Ngayon ay kaugnay po nito ay sinabi po ni Lazaro na nagdaos ang ASEAN Foreign Ministers ng 2 special meeting kung saan ay pinag-usapan ang coordinated response sa krisis at para sa kasunduang sama-samang pagtugon sa mga hamon sa hinaharap. Samantala, nagkasundo naman na mas palalakasin pa ng ASEAN members ang kooperasyon nito sa isa't isa para manatiling bukas at matatag ang rehiyon sa gitna ng pandaigdigang hamon. Sa opening statement ni Trade Secretary Cristina Roque, sinabi niya na mas paigtingin nila ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan. Ayon po kay Roque, malaga ang sinasagawang summit dahil man sa dito nagpapalitan ng posisyon, pagtukoy ng mga prioridad at pagtiyak na nabibigyan ng solusyon ng mga mahalagang usapin. Dagdag pa ng kalihim, nakatakdang ilabas ng ASEAN ang collective response sa Middle East crisis na nakapaloob ang usapin sa energy security, market stability, financial resilience at macroeconomic stability. Lumalakas sa mga panawagan sa Kamara na maging patas sa electricity billing sa harap ng dumaraming charges sa bayarin sa kuryente. Ayon kay Representative Arthur Yap ng Murang Kuryente Party List, bukod sa mataas na singil, nakadaragdag pa ang dumaraming listahan ng pass-on charges sa mga consumer. Sa statement ng Meralco, 12% ng total bill ay napupunta sa utility at 88% naman ay sa pass-through charges. Ang ilang charges ay naumano ay pinapayagan sa ilalim ng EPIRA law, pero ang iba pang pass-on charges ay questionable.
Samantala naman, kailangan daw munang i-request ng mga customer ng Meralco ang staggered o utay-utay na pagbabayad ng kanilang electric bill. Ito bang sinabi ng kumpanya makaraang ipagutos ng ERC ang pagpapaintulot sa flexible payment mula Mayo hanggang Hulyo habang nasa state of national energy emergency ang bansa. Sa isang statement, sinabi ng power distributor na handa itong tumalima sa abiso po ng ERC sakop ang mga household na kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kilowatt-hour. Kailangan lamang umanong magtungo ang mga kwalipikadong customer sa nakasasakop na Meralco Business Center para maasikaso ang tinatawag na flexible payment. Bukod sa staggered na pagbabayad, tinagdin po ng Meralco na tatalima ito sa utos ng regulatory body na itigil muna ang disconnection activities. Bukas naman ang Commission on Higher Education o CHED sa anumang revision sa panukalang tanggalin ng ilang general education o GE subjects sa kolehiyo. Ito po'y matapos na magkaroon ng iba't ibang sentimiento at concern ng publiko sa naturang panukala. Saad ng CHED, hindi pa final ang curriculum at patuloy silang nagsasagawa ng consultation sa mga estudyante, guro, high institution at iba pang stakeholders. Dagdag pa ng komisyon na nire-review at re-reviewin pa rin nila ang mga ipinasang position paper at formal na komento bilang bahagi ng kanilang deliberasyon. Sisiguraduhin aniya ng CHED na tumutugon at naaayon ang polisiya sa pambansang prioridad at global standards. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po si iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong TNT Global News, gera daw po sa pagitan ng US, Israel at Iran, abay malapit na raw pong matapos. Malapit lang, dapat tapusin na. Tama. Tagal-tagal na Ang dami na hong naapektuhan yan. Sabi, meron daw isang pahinang memorandum na draft na fina-finalize na lang ang Estados Unidos. Ay, bilis-bilisan, President Trump. Tama na muna yan. Samantala sa ating sports, De La Salle Lady Spikers, na-sweep daw po ang NU Lady Bulldogs sa Game 1 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals. As a showbiz, Home Along the Riles, the reunion, aba! Balik big screen. Kasama ba niya sina Bandolf? Tinignan ko yung yung... Saka sina Maricel? Nandiyan ba si Maricel? Sino Maricel? Soriano. Bakit? John and Marcia yun. John and Marcia ba yun? Pero di ba si di ba na-feature sa Home Along the Riles si Baka guest Maricel? Baka guest lang. Si Sino main? Si The King. Si Tita mas Nova matagal ka nang Villa. nakatutok dyan Syempre, batang Home Along the Riles ako. Ayan, si Nova Villa, si Claudine Barreto, si Gio Alvarez, si Smokey Manaloto, si Vandolf. Darating ba kasama rin ba si Smokey kaya Boy dyan? 2, ano yun si Boy 2 Quezona? Sino? Si Smokey Manaloto. Nandyan. Nandyan. Pati nga si Misita Astals, parang nakita ko extra siya dyan. Si Astals? Oo. Kasi siya si Miss Hillary. Doon sa office, boss ni Cosme. Yan. Ang wala si Dolphy. Oo, pero naman siya doon, may picture siya doon. Tinignan ko na yung screen. Ang wish ko lang magkaroon din ng bagong version yung John and Marcia. Kaya lang ang hirap. Ay, pwede. Babaguhin yung version pero hindi the reunion. Ay, hindi. Ibang version. Wala na, nasa version kabilang buhay na yung diba? Pilipinas ang oras, alas 9:35 ng gabi. Ang oras na yan. Amoy nakaka-joyful!
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, ma'am. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DCRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi atin naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2 tonight. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby sa ating mga report. Handa raw pong tumulong ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ito po ang tugon ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pahayag po ng Department of Agriculture na kanilang hihingin ng saklolo ng pulisya para mahigpit na ipatupad ang limit sa presyo ng bigas. Dahil po dito, inatasan naman ng mga lokal na pulis na magsagawa ng kanilang strategic deployment hindi lang sa mga palengke kundi maging sa mga grocery. Nilino naman ng PNP ng DA maging ang DTI at ang mga LGU pa rin ang mangunguna sa mga inspeksyon. Napanatili ng tropical storm na may international name na Hagupit ang lakas nito habang kumikilos malapit sa Guam. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,875 kilometro mula sa silangan ng northern o northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at sentro at pagbugso na aabot naman sa 80 kilometro bawat oras. Habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sa forecast ng Pag-asa, papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa darating na Sabado ng gabi o sa Linggo ng umaga kung saan ay tatawagin ito bilang Bagyong Kaloy. Wala pa itong direktang epekto sa bansa sa kabila po ng inaasahang paglakas ng bagyo hanggang sa weekend. Samantala, mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo ang binabantayang LPA sa loob naman ng PAR, ngunit magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, Franco Mabanta dapat na iba pa? Abay na sa NBI Detention Facility na raw po sa Muntinlupa City. Report mula kay RH27 Noche Cacas. Tama ka dyan na kay Ray at Kisses, nasa detention facility na ng NBI sa lungsod ng Muntinlupa si Franco Mabanta at 4 na iba pa.
Ito ay matapos maisumite ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento at ebidensya sa Pasig City Prosecutor's Office. Alas 6 kanina nang dumating si Mabanta at 4 na iba pa sa pasalidad ng NBI sa Muntinlupa. Matatandaan na inaresto sa tangkang pangingikil ng 350 million si Mabanta at grupong Peanut Gallery Media Network kay former House Speaker Congressman Martin Romualdez. Arit sa 7 na nachikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, MMDA, sinuyod ang Malabon, 22 ang natikitan, 13 na sasakyan ang nahataka. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, cases at trade dahil nga yan sa patuloy na sagabal sa lansangan yung ginagawa ng mga parking lot na yung mga kahabaan ng kalsada at ganun din yung mga ambulance vendor. Kaya muli na naman nagsagawa ng clearing operation ang PSTMO, katuwang ang MMDA at naging katuwang din pala nila yung mga otoridad ng Caloocan dahil sa portion ng Langaray na may sakop ng Caloocan. Kaya katuwang din nila yung PSTMD naman ng lungsod ng Caloocan. Saan sinuyod nila yung boundary ng Langaray Street hanggang sa Malabunian at then sa may area din ng Pampano Street, dire-diretso yan dahil kahabaan ng Pampano, papunta rin po yan ng Caloocan at kung Salmon Street hanggang sa Salinas Street hanggang sa Copito, tuloy-tuloy hanggang sa area ng Barangay Longos. At lahat na nakasagabal, pati yung mga yung lona na nakausli sa kalsada ay pinagtatanggal at ganun din yung mga ambulance vendor at saan kinuha yung mga kagamitan, ngunit yung mga kanilang paninda hindi na. At para maging maayos nga yung dali ng sapi ko at ayon nga kay Police Lieutenant retired Colonel Reynaldo Medina ng Chief PSTMO kung saan umabot sa 3 yung kanilang sa lungsod ng Malabon ang PSTMO ay nakapagtikit ng 3 ngunit sa hanay naman ng Metro Manila Development Authority yung sakop dyan dito ay 15 yung kanilang natikitan at 13 naman ang nahapak ng mga sasakyan ng MMDA na kung saan dinala yan sa mga pounding area. Kabilang dyan yung siyang na kotse, isang L300, isang cart at isang mesa at isang push cart. Ang mga pinagkukuha nga ng Manila Development Authority, yung MMDA. Federico Manalili para sa Bisa Ritsuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka-Feds. Samantala, higit po sa 2,000 mangisda at magsasaka ng Northern Samar, abay tumanggap daw po ng tulong pinansyal. Report mula kay RH34, Jane Bantayan. Jane. Mahigit 2,000 na mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Northern Samar na rehistrado sa RSBSA o yung Registry System for Basic Sector in Agriculture mula sa mga bayan ng Katarman, Bubon at Mondragon ang tumanggap ng tulong financial assistance mula sa opisina ng Pangulo. Ang pamamahagi ay ginawa mismo sa Kapitulyo. Ito ay presidential assistance sa mga farmers at fisher folks ng lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa Provincial Government ng Northern Samar, ang Department of Agriculture ang namahagi ng tulong sa pamamagitan ng Provincial Government of Northern Samar at Municipal Local Government Units. Ang programa isa itong interbensyon ng National Government bilang karagdagang tulong sa Fuel Assistance Program. Ito ay nagpapatuloy na tulong sa nasabing sektor sa gitna ngayon ng fuel crisis. Ayon sa Department of Agriculture, hindi lamang ito ang mabibigyan ng tulong, ngunit target ng nasabing opisina na mas mapalawig pa ang pagbibigay ng tulong sa iba pang mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar, mabigyan ng kaparehong tulong sa susunod na mga araw. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Plano naman ngayon ng Department of Social Welfare and Development na maglagay ng mga cooling room sa mga evacuation centers sa buong bansa.
Ito po ay tugon ng ahensya sa nararanasang matinding init at mataas na heat index na nagpapahirap sa mga evacuees. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kasalukuyan na itong binabalangkas ng kanilang Disaster Response Management Bureau. Paglilinaw ni Dumlao, technical assistance lamang ang ibibigay ng ahensya habang ang pondo ay manggagaling sa mga lokal na pamahalaan. Una nang isasailalim sa retrofitting ang evacuation center sa Albay upang agad na mabigyan ng kaginhawahan ang mga residenteng apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Actually, isa sa mga nakikita natin na pwedeng idagdag sa ating mga evacuation centers ay isang cooling area. Kasi ngayon, meron tayong mga women and friendly spaces. Di po ba? Bahagi yan ng ating guidelines on camp coordination and camp management. But because of the elevated heat temperatures, we could also consider including a cooling area. So yung cooling area na yan, equip yan with the necessary mechanisms, air cooling machineries. Law ng DSWD. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran, malapit na raw matapos. Ating alamin sa report ni Miss Wina Perhesoro. Miss Wina. Posibleng matapos na umano sa lalong madaling panahon ang gera sa pagitan ng US, Israel at Iran matapos pag-aralan ng Tehran ang peace proposal ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, maganda umano ang naging usapan ng dalawang panig sa nakalipas sa 24 oras at malaki ang tsansang magkaroon ng kasunduan. Gayunman, sinabi ng Iran na hindi patiyak ang kanilang sagot sa alok ng Amerika. Ayon kasi sa ilang opisyal ng Iran, tila mas pabor umano ito sa interes ng US kaysa sa tunay na kasunduan para sa kapayapaan. Kabilang sa mga pangunahing usapin ang nuclear program ng Iran at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, kung saan ito ang isang mahalagang daanan ng langis at gas sa buong mundo. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perhesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin namang sports, DLSU Lady Spikers na sweep ang NU Lady Bulldogs sa Game 1 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Nananatiling undefeated ang De La Salle Lady Spikers sa Game 1 ng Best of 3 Championship Series laban sa defending champions na National University Bulldogs. Isang statement win din ang kanilang ipinakita sa finals rematch dahil na-sweep ng DLSU ang Bulldogs sa scores ng 25-23, 25-18 at 25-18. Dahil dito, isang panalo na lamang ang kailangan ng Lady Spikers para ma-sweep ang buong Season 88 na huli nilang nagawa noon pang 2004. Sakali namang makuha nila ang kampyonato, ito na ang kanilang magiging ika-13 championship title. Sa Sabado, kasadong magharap ang dalawang koponan kung saan susubukan pa rin ng NU Lady Bulldogs na depensahan ang kanilang titulo at piliting magkaroon ng Game 3 para makuha naman nila ang 3-peat championship. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Kyle Bulyas. Sa ating showbiz, Home Along the Riles, The Reunion. Balik big screen. Report mula kay Don Carlos. Don. Nagbabalik sa takilya ang Home Along the Riles, The Reunion matapos ang 34 years nang ipalabas ito sa telebisyon. Sa inilabas na official teaser, bumungad agad ang aktres na si Nova Villa, hawak ang larawan ni late comedy king Dolphy. Ipinakita rin ang tampok na bahay sa tabing Riles at kung ano ang naging buhay ng kanilang mga anak na gagampanan ng original cast na sila Claudine Barreto, Gio Alvarez, Bandol, Smokey Manaloto, Boyto Quezon at Maybelline de la Cruz. Dahil dito, marami tuloy netizens sa nagkaroon ng nostalgic feels nang makita ang teaser at nagpahayag ng kanilang excitement sa release ng movie. Mapanonood ang comeback film na tumagal din ng halos 11 taon sa June 17, 2026. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow
Tomorrow's News Tonight. Salamat do sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Happy birthday muna sa aking ate kay Maria May Fatima Javier Laurio. Sanang piging. Happy birthday sa kanila. Sa kanila? Saan kanila? Diyan sa may, ano ba yan? Mandaluyong. Mandaluyong. Ayun. Happy birthday po. Ayan na, baka sana'y mabusog tayo, ha? Nanay Carmen, magandang gabi sa'yo. At kay Mami Emmy na nakiki-birthday doon. Talagang doon ba si Nanay Emmy? Oo, bukas Si nandito Mami? siya. Kasi, advance congratulations sa aking anak. Kaysa yun, ako may college na ako. Meron din piging bukas. Malalaman. Kaya pala abala ang mami, ha? Mami Kisses, ha? Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Maraming salamat sa ating DZRH Radio, DZRH Television, DZRH Digital, at maging sa ating pong DZRH Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.